Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Magandang araw po sa iyo, Miss Roxy. At syempre, pati na rin po sa lahat ng taga-subaybay ng inyong channel. Tawagin niyo na lamang po akong Gracia. Total, yun naman po ang tawag sa akin ng mga taong malapit sa buhay ko. 42 years old na po ako ngayon at may isang maliit na sari-sari store dito sa amin. 18 years na rin po kaming kasal ng asawa kong si Simon. Isa po siyang farmer sa tubuhan ng isang malawak na lupain dito sa probinsya namin sa Tarlac. Kung tawagin sila sa amin ay mga mangalis o yung mga nagkakalis ng tubo. Mula po noong magkasama kami ni Simon ay iyon na talaga ang trabaho niya. Hanggang sa tumanda na kaming pareho at makatapos na ng high school ang mga anak namin, ay iyon pa rin ang pinagkakakitaan niya. Masaya naman po ang pamumuhay namin noon ni Simon at ng 4 naming anak. Kahit na mahirap ang buhay at nagkakalubog-lubog na kami sa utang, ay kinakaya pa rin namin at sinisikap naming mabuhay ng sama-sama. Madalas nating marinig sa mga lalaki ang mga salitang, "Lalaki lang kami at may pangangailangan." Pero sa kaso ko, Miss Roxy, ay ako ang nakakaranas nito sa aming mag-asawa. Mula po nung tumuntong kami ng 40, para bang nawalan na ng gana si Simon para gawin ang mga ganong bagay. Lahat na nga ay sinubukan ko para ganahan siya. Bumili ko ng mga pampaganda, nagsusuot ako ng mga magagandang pantulog at talagang gumagawa ako ng paraan para makapagsulo kami kahit iisa lang ang kwarto sa bahay namin. Hanggang ngayon nga po ay natatawa ako kapag naaalala ko na bumibili pa ako noon ng kung ano-anong mga gamot at mga shellfish na sinasabi nilang makapagtataas daw ng gana sa kama. Ano ba naman yan, Gracia? Utang na loob naman. Nangungulubot na ang balat natin. Paiinimin mo pa ako ng ganyan. Hindi pa naman tayo matanda Baka nga kaya ko pang magbuntis Biro ko kay Simon na ngayon ay nangungunot na ang noo. Aba, at balak mo pa talagang mag-anak. 4 na nga ang pinapakain natin. Buti sana kung marunong magtrabaho ang mga anak mo. Kaso graduate na nga ng high school. Tambay naman dito sa bahay. At saka ano ka ba? Baka mamaya kapag ininom ko yan, bigla na lang akong mangisay dito. Kinuha niya ang pasalubong na tubo at sinimulang balatan yon. Ano ka ba naman? Napaka-negative mo naman. Ayaw mo yun? Sa huling sandali mo, at least naranasan mo pa rin. Sabi ko sabay halakhak. Pero kahit anong biro ko at pangungumbinsi ko sa kanya, ay talagang ayaw niyang inumin ang mga binili ko. Bilisan mo na lang na magluto dyan para makakain na ako at makapagpahinga. Masakit ang tiyan ko. Sumasabay pa itong aking tuhod. Nagsunog kabi ng tubo kanina, sobrang init na nga. Wala pang masilungan at maupuan. Tuluyang bumagsak ang mga balikat ko nang sabihin niya yon. Araw-araw siyang pagod, Miss Roxy. Araw-araw siyang may dahilan at araw-araw din niya akong tinatanggihan. Minsan nga, hindi ko maiwasang maisip na baka totoo ang sinasabi na mga kamaritis ko sa labas. Baka naman kasi nananawa na sa'yo. Kita mo lagi nang sinasabi na pareho na kayong kulubot, hindi ba? Grabe ka naman. Hindi naman ganun ang asawa ko, no? Asus, ano bang tingin mo kay Simon Santo? Lalaki din yan. Nakipagtawanan na lang ako sa mga amiga ko. Sa tuwing naririnig ko yon ay hindi ko maiwasang mabahala. Anong gagawin ko kung ganun na nga? Di habang buhay na akong walang dilig? Tanong ko sa kanila. Mariosep naman, Gracia. Sa mahal ng bilihin ngayon, yan pa talaga ang iniisip mo. Siguro maganda kung may pagseselosan siya. Sabi mo nga, hindi ba? Ginawa mo na ang lahat pero wala pa rin. Napangiwi ako. Isang lupalop naman ako kukuha ng pagseselosan niya, Aber. Ang tatanda na natin. Pagpapaselos-selos pa ang gagawin ko. Lalo akong napakamot sa ulo. Ayun na nga ang tatanda na natin. Kaya yung utak mo, ituon mo na lang sa ibang bagay. Magtanim ka ng kamoting kahoy sa paligid ng bahay nyo. Tapos talong. O kaya naman kung ano-anong gulay para makabawas sa mga bilihin yung pang-ulam. Hindi yung
kung ano-ano yung iniisip mo dyan. Hay nako, sa tingin mo ba hindi ko naisip yan, Lorna? Siyempre sinubukan ko na yan. Pero wala eh. Hinahanap talaga ng katawan ko eh. Ay nako, bahala ka na. Magtanim ka ng talong tapos yun ang gamitin mo. Sabay hagal pa kanila. Miss Roxy, kahit saan po talaga ako pumunta ay walang makaintindi sa akin. Minsan naiisip ko nga, siguro kung lalaki ako, mas maiintindihan nila itong nararamdaman ko. Kaso malas ko lang dahil babae ako. Nauubos ang oras ko sa pag-aasikaso ng mga anak at ng tindahan ko. Sobrang nakakaburyong dahil paulit-ulit ang routine ko sa buhay. Tapos wala pang katril-tril dahil sa asawa ko. Talagang kinain na ng katandaan kahit konti pa lang naman ang uban. Hanggang sa isang araw ay dumating ang isang taong tuluyang nagpabago ng takbo ng buhay ko. Dumating sa lugar namin ang isa sa mga pinsan ni Simon. Dati siyang nagtrabaho sa Maynila at ngayon ay bumalik na sa probinsya namin para gumawa ng sarili niyang bahay. Foreman po siya noon sa Maynila kaya higit na mas mataas ang sahod niya kumpara sa mga nandito sa amin. Siyempre, gaya ng nakasanayan nating mga Pilipino, ay sinalubong namin siya at kinamusta namin ang naging buhay niya sa Maynila. May 5 taon ka ring hindi umuwi dito. Kala nga talaga namin ay nag-asawa ka na ron. Abay hindi ka man lang tumatawag. Sabi ni Simon habang nagkukwentuhan silang mga lalaki at nagiinom. Naku insan, ang mga babae sa Maynila, iba. Yung may mangyayari sa inyo pero wala kayong relasyon. Kaya ganun lang ang ginagawa ko dahil ayoko rin naman ng responsibilidad. Manghang-mangha ako sa ikinuwento ni Manuel. Lalo pa sigurong nakatagdag ang kakaibang karisma niya. Nakasuot lang naman siya noon ng 6-pocket na short at saka puting t-shirt. Tapos amoy na amoy ang pabango niya dahil siya lang naman ang naglalagay ng ganon sa aming lahat na naroon. Siguro sa iba, simple lang yon. Pero sa mga katulad naming nabubuhay lang para makasurvive sa araw-araw at wala ng oras para sa mga bagay na makakapagpasaya sa amin, ay talagang nakakamangha yun, Miss Roxy. Kaya ka pala nakaipon ng pampagawa mo ng bahay. Wala ka palang ginagastusan doon. Ani Simon. Oo, insan. Pinili ko talaga maging single. Sa mga nangyayari ngayon sa paligid natin, natatakot na akong magkaanak. Lalo pa't hindi naman maaasahan ng gobyerno natin. Nako, sinabi mo pa insan. Dahil sa tapat lang naman ng bahay namin ang lupang nabili ni Manuel, ay sa tindahan ko sila palaging bumibili ng mga pangmeryenda at pulutan nila ng mga kasama niyang gumagawa sa bahay. Gracia, nandyan ba si Insan? Baka naman pwedeng ayain oh. Hapon naman na. Dito lang naman kami sa tapat ng bahay niyo. Ay naku Manuel, hindi pa umuwi si Simon eh. Mamayang mga 7:00 pa yun. 7:00 ng gabi? Gulat niyang tanong. Oo, ganung oras naman talaga ang uwi ng mga nagkakalis ng tubo. Minsan nga mas gabi pa, lalo na kapag araw ng sahod. Tumangutango naman siya. Ganun pala, sayang naman. Bumili pa naman ako nitong pulang kabayo sa bayan kanina. Wala naman pala akong makakasamang tumoma ngayon. Ipinakita niya pa sa akin ang laman ng plastic bag na dala niya. Yung mga kasama mo bang gumagawa ng bahay? Day off nila ngayon. Di ba linggo? Usapan namin kapag linggo, wala munang trabaho. Ganun ba? Kung gusto mo, tayo na lang uminom niyang dala mo. Nanlaki ang mga mata niya at napaurong pa. We, papayagan ka ba ni Insan? Alanganin niyang tanong. Wala namang pakialam yon kung anong gagawin ko eh. Basta pag uwi niya may makakain na siya at makakatulog siya kaagad, okay na yun. Tumango siya. O sige, dito na lang ba tayo sa tindahan mo? Umiling ako at nagsimulang iligpit ang mga paninda ko. Naku hindi no, may istorbo lang tayo rito. Doon tayo sa bukid namin. Sa may likod bahay lang naman, malapit lang. May bukid pala kayo dyan? Parang hindi nasabi sa akin ni Insan yan ah. Maalala mo yung bukid ng tatay ni Simon?
Yun. Ipinamana sa amin bago pa mawala si tatay. Yung mga anak ko ang nag-aasikaso ngayon. Pero nandito naman na sila sa bahay, nagpapahinga na din. Kaya walang istorbo sa atin doon. Napangiti siya. Ayos pala eh. Sige, pagbilhan mo na rin ako ng mga chichirya para pamulutan natin. Miss Roxy, magaan pong kasama si Manuel. Hindi katulad ni Simon na parang ginupo na ng mga problema sa buhay. Mas magaan siyang kausap, may sense of humor at marunong makiramdam. Hanggang sa hindi ko na nga namalayan na sa tagal ng kwentuhan namin sa bukid ay napakarami ko na ring nabanggit tungkol sa personal kong buhay. Seryoso ka ba? Ang bata-bata niyo pa tapos hindi niyo na ginagawa yun? Di ang lungkot naman pala ng buhay niyo. Natatawang sabi ni Manuel. Inirapan ko siya. Ewan ko nga riyan sa pinsan mo. Kung umasta, akala mo 75 years old na siya. Abay hindi pa nga umaabot sa 10 ang uban niya. Pero araw-araw, akala mo laging nirarayuma. Lagi pang nagreklamo na masakit ang tiyan niya. Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Gumawa ka ng paraan para mapansin ka niya. Naku Manuel, kung alam mo lang, nagkautang-utang pa nga ako kakabili ng gamot at mga seashells para lang ganahan siya. Nagmumukha na rin akong trying hard sa pagpapaganda. Tingnan mo nga itong mukha ko. Namumula na nga sa kakaredyub. Pero wala talaga eh. Tuyot na yata yung pinsan mo. Pinagpalit na ako sa tubo. Panay ang tawa na namin, Miss Roxy. Pero hindi ako na-offend kapag siya na ang gumagawa noon. Dahil bukod sa napapagaan niya ang pakiramdam ko, hindi niya ipinaparamdam sa akin na hindi ko dapat maranasan ang ganon bilang isang babae. Sabi pa nga niya, normal lang daw yun dahil tao lang din ako. Gracia, gusto mo ba talagang magawa yun ulit? Oo naman, ano ka ba? Desperada na nga ako eh. Aba, baka kapag umabot pa to ng 5 taon, baka magkalumot na ito. Biro ko pa sa kanya. Kung gusto mo, ako na ang mag-aalis ng mga lumot. Anong sabi mo? Naku Manuel, lasing ka na yata. Tama na siguro to, umuwi na tayo. Tumayo ako at sinimulang ayusin ang mga dala naming gamit. Pero hinawakan niya ang pulsuhan ko at saka ako tinitignan ng seryosong-seryoso. Akala ko ba gusto mo? Kaya ko namang ibigay sa iyo yung hinahanap mo. Wala namang problema kung walang makakaalam, hindi ba? Tuluyan nang nablangko ang isip ko nung simula niya akong hilain palapit sa kanya, Miss Roxy. Tama ang sinabi ni Manuel. Walang makakaalam kung hindi kami magpapahuli. At lalong-lalo na kung hindi kami aamin. Tuwing tanghali, habang kumakain ang mga anak ko sa bahay namin, ay nagdadahilan ako na isasara muna ang tindahan para makatulog sa bukid. Ang sabi ko sa kanila, gusto ko ron dahil presko. Pinagbabawalan ko din silang pumunta doon tuwing tanghali. Ma, mabilisan lang naman itong pagkain namin ngayon at napakarami naming dadamuhan doon. Yung mga tanim namamatay dahil sa dami ng damo kaya minamadali naming linisin yung pwesto ng mga gulay. Hay nako, bakit kasi ang babagal niyong gumalaw? Itong tanghali lang naman eh. Ilang oras lang naman ang hinihingi ko sa inyo para makatulog ako ng maayos. Bakit kasi hindi na lang kasi kayo dito matulog ma? Dati, dito lang naman kayo sa bahay natutulog, ayos lang naman kayo Ngayon, hindi na. Ini-insomnia na ako. Mas gusto ko nung presko at saka tahimik. Basta. Walang magpupunta doon hanggat hindi ako umuwi ng bahay. Ayoko ng storbo sa pagtulog ko. Singhal ko sa mga anak ko. Pagpatak ng 11:00, ay siyang dating naming pareho ni Manuel sa kubo. Para kaming mga teenager o kaya ay mga high school student na patagong nagkikita para hindi mahuli ng mga magulang. Sobrang nakaka-excite, Miss Roxy. Yung matagal ko nang hinahanap na thrill, kay Manuel ko talaga nakuha ang lahat. Lalo pa at napakarami niyang ipinararanas sa akin na ni minsan ay hindi ko naranasan sa asawa ko. Talagang masasabi ko na magaling siya sa ganung bagay. Siguro, ganun talaga ang mga tao sa Maynila. Gaya ng dati ay wala pa ring nagbago kay Simon. Lagi pa rin siyang pagod. Tulog pagdating at madaling araw pa lang ay aalis na.
Tapos hindi naman sapat ang kinikita. Ewan ko ba, Miss Roxy, pero nakakasawa pala yun. Sobrang nakakaumay kasama ang isang tao na kontento na lang sa kung ano ang meron siya. Isang araw, habang abala ko sa pagliligpit ng tindahan para sana dumiretso na sa bukid, ay maagang umuwi si Simon. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umuwi? Iritable kong tanong. Masama ang pakiramdam ko. Gusto kong magpahinga muna. Aba, himala yata at naisipan mong magpahinga. Pwede bang samahan mo muna ako sa loob? Masama talaga ang pakiramdam ko eh. Sobrang sakit ng sikmura ko. Pakiusap niya. Inirapan ko siya at saka ako bumuntong hininga. Sinigurado ko talagang mararamdaman niya ang pagkairita ko sa pag-uwi niya. Pagpasok ko sa bahay ay kaagad kong inayos ang higaan niya. Mabagal ang mga hakbang ni Simon at para bang sobrang bigat ng katawan niya. Pero hindi ko alintana yun, Miss Roxy. Dahil ang nasa isip ko ay si Manuel. Malapit na mag-alas 11 at ayokong maghintay siya doon. Simon, aalis muna ako ha. Babalik ako bago mag-alauna. Kung gusto mong kumain, sayo na lang yung ulam ko nandun sa loob ng rice cooker. Nakahiga na siya sa higaan niya. Mukhang hinang-hina. Gracia, huwag ka nang umalis. Halika rito, tabihan mo ko. Saglit akong natigilan nang marinig ko yun. Dati kasi, lagi niyang sinasabi na layuan ko siya dahil maalinsangan daw. Kapag tututukan ko naman ng 2 electric fan, sasabihin niyang mahal ang kuryente. Pero ngayon, gusto niya na tabihan ko siya. Oh, anong nakain mo? Nilalagnat ka ba? Ibang-iba ka ngayong araw ah. Tanong ko nang hindi pa rin lumalapit sa kanya. Basta, halika na lang dito. Itinaas niya pa ang kamay niya na animong inaabot ako. Napabuntong hininga ko at napakamot sa ulo. Teka, may iti-text lang ako saglit. Huwag mo nang i-text si Manuel. Malamig at puno ng hinanakit niyang sabi. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi naman si Manuel ang iti-text ko. Mabilis kong depensa. Hindi ako tanga, Gracia. At kung inaakala mong walang alam ang mga tao sa ginagawa niyong dalawa, diyan ka nagkakamali. Alam ng lahat. Alam naming lahat. Parang tumigil ang ikot ng mundo ko sa narinig ko, Miss Roxy. Ano bang sinasabi mo? Hindi magandang biro yan, Simon, ha? Kung kanino mo man narinig yan, tigilan mo na. Huwag mo nang paniwalaan yun dahil sinisiraan lang ako noon. Halika, humiga ka sa tabi ko. Sa muling pag-anyaya niya sa akin ay hindi na ako tumanggi pa. Humiga ako sa tabi niya kahit puno ako ng pag-aalinlangan. Gracia, alam ko na marami akong pagkukulang sa'yo. Pero huwag mong idadahilan sa akin yun para sa lahat ng kagagahang ginagawa mo ngayon. Sinabi niya yon habang nakahiga ako sa braso niya at yakap-yakap niya ako. Simon, hindi ka ba talaga naniniwala sa akin? Mali ang iniisip mo. Mukha ba talaga akong bobo sa paningin mo, Gracia? Natahimik ako sa tanong niya. Si Manuel mismo ang nagkakalat. Nanginig ang kalamnan ko sa sinabi niya. Hindi tsismoso ang asawa ko at alam kong wala sa bokabularyo niyang pagsisinungaling. Kaya kahit ayokong maniwala sa mga sinabi niya sa akin, ay alam ko sa sarili ko na yon ang totoo. Matagal niya nang ipinagyayabang na nagagalaw niya raw ang asawa ng pinsan niya. At kayong dalawa lang naman ang palaging magkasama, hindi ba? Pati mga anak natin, alam ang tungkol sa inyo, Gracia. Doon pa lang ay tuluyang pumasok sa isip ko kung bakit ganun na lang kung pigilan akong magpunta sa bukid ng mga anak ko. Sobrang nakakahiya po talaga. Pakiramdam ko ay naghukay ako ng sarili kong libingan. Simon, sorry. Patawarin mo ko. Kinuha ko ang kamay niya at hinawakan niyo ng mahigpit. Huwag na, Gracia. Sa iyo na lang yung sorry mo. Sagot niya pero hinawakan niya pa rin ang kamay ko at hinimas yon. Simon, ikaw ang mahal ko. Alam mo naman yun, hindi ba? Alam mo rin na matagal na akong nanghihingi ng atensyon mo. Alam mo naman na matagal ko nang gustong gawin ang mga bagay na yun ulit.
Lasing lang kami nung umpisa. Hindi ako nakatanggi. Pero maniwala ka, hindi ko na uulitin. Gracia, napakatagal na nating mag-asawa. Napakadami na nating pinagdaanan. Alam mo naman siguro na gusto ko rin gawin ang mga bagay na yun, di ba? Lalaki ako. Kung gusto mong gawin yun, lalong-lalo na ako. Pero hindi ko na kaya. Anong ibig mong sabihin? Tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha ko sa balikat niya, habang siya naman ay nakatitig lang sa kisame. Hindi ko alam kung bakit noon ko lang napansin kung gaano nakahina ang katawan ng asawa ko, kung gaano kabilis na lumamlam ang mga mata niya, at kung gaano na siya kahina. May sakit ako, Gracia. May bukol sa tiyan ko. Higit 3 taon na. Ano? Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko. Anong sakit? Anong ibig mong sabihin? Sabi nila, cancer daw ang bukol na yon. Matagal na. Nagpa-check up ako noon. Isinama ako ng kumpare ko at inilibre ako ng mga pampalaboratory. At sa tingin ko, Gracia, dito nabibigay ang katawan ko. Simon, hindi. Baka naman nagkakamali lang sila. Baka naman hindi cancer yan. Baka naman hindi ganun kalala. Kung gusto mo, magpa-check up ulit tayo. Sasamahan kita para malaman natin kung ano ba talaga yung sakit mo at nang mabigyan ka na rin ng gamot. Lalong humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Kaya nga hindi ko na sinabi sa inyo dahil ayokong gastusan niyo pa ako. Napakahirap na ng buhay natin. Ayoko nang makadagdag pa sa mga gastusin. Napakatagal na walang kumibo sa aming dalawa pagkatapos noon. Iyak lang ako ng iyak, Miss Roxy. Hindi ko akalain at hindi ko matanggap na darating ang araw na iiwan ako ni Simon. Mahal na mahal kita. Pagkuway sabi ko sa kanya. Ayoko ng pagmamahal mo, Gracia. Gusto lang kitang makasama sa huling paghinga ko dahil asawa kita. Pero yung pagmamahal mo, sa'yo na lang yan. Kung sa iba siguro, Miss Roxy, madamdamin at nakakaiyak ang mga huling salita nila bago tuluyang lagutan ng hininga. Pero ang kay Simon ay punong-puno ng sama ng loob at hinanakit. Nang mismong araw na yon, pagkatapos naming mag-usap ay natulog siya at hindi na muling gumising pa. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas matapos kaming iwan ni Simon. Sobrang sakit, Miss Roxy. Lalo na dahil alam ko na kahit anong klaseng pagsisisi pa ang gawin ko, hinding-hindi na babalik ang asawa ko. Labis po ang pagsisisi at konsensya ang nararamdaman ko sa araw-araw. Dahil alam ko na hinding-hindi niya ako mapapatawad sa mga kasalanan ko sa kanya. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Miss Roxy. Pasensya na po kayo kung masyadong naging malungkot ang pagtatapos nito. Lubos na nagpapasalamat. Gracia.